Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa muling idineploy para magbantay sa ating teritoryo. The monster ship ng China na mataan na namang umaaligid sa karagatang sakop ng Zambales. National Security Council may solid ng kasong isasampa sa nahuling Chinese national na nag-espiya umano sa bansa. Ituturing na pinakamalaking career event sa bansa na Job Street CareerCon 2025, dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Mga apektadong POGO workers, kabilang sa mga nabigyan ng trabaho. Pagpapababa sa di makatarungang presyo ng baboy, tinututukan na rin ng Agriculture Department. Food Security Emergency, inaasahang idideklara sa unang linggo ng Pebrero. At Pangulong Marcos Jr. nagpahayag ng pakikiisa sa selebrasyon ng Chinese New Year ngayong araw. Una sa ating mga balita, mas inilapit pa ang trabaho para sa mga Pilipino. Kasunod yan ang isinagawang CareerCon 2025 na tinuturing na pinakamalaking job fair event na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sakaling maging maganda ang resulta, planong isagawa rin ito sa kada buwan. Abangan ang detalye niyan mula kay Clazel Pardilla maya-maya lamang. Patuloy naman ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga kababayan natin na nawala ng trabaho dahil sa Pogo Ban. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Director Patrick Wirawan Jr. ng Department of Labor and Employment na may one-stop shop government services para sa mga Pogo workers sa SMX Convention Center sa Pasay City. Batay sa monitoring, umabot na sa 2,400 ang nagparehistro para sa 2 araw na special job fair. Aabot sa mahigit 8,500 na posisyon ang alok na trabaho gaya ng customer service representative, engineers, architect at IT specialist. Paglilinaw ng DOLE, bukas sa lahat ang naturang special job fair. Natin while it is open to all job seekers, meron po tayong one-stop shop government services, especially for our IGL, POGO workers po, no, na magpa-participate po ngayong araw na ito or simula kahapon po para po mag-explore ng opportunities available for them. Maximum suggested retail price sa baboy, patuloy na pinag-aaralan ng Department of Agriculture. Si Zep Busongan ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Gaya ng ginawang solusyon sa presyo ng bigas, kasama na rin sa pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture ang posibilidad na magpataw ng maximum suggested retail price sa presyo ng baboy. Sa gitna ito ng nananatiling mataas na presyo sa merkado. Sa monitoring ng bantay presyo, umaabot sa hanggang 460 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Giit ng Department of Agriculture, sobra-sobra ito at pang-aabuso na sa mga mamimili. Farm gate price ng baboy, sabihin mo ng 220 hanggang 250. Diba? Ang presyo is nasa 400, more than 400 sa ilang pamilihan. So, ibig sabihin nun talagang sobrang laki. According to industry standards, dapat a little over 100, malaki na yun eh. Lahat na doon may kita along the whole value chain ng Babala ng DA, hahabulin nila ang mga nananamantala sa presyohan ng baboy. Sa ilalim kasi ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act,
Kasama sa mga dapat parusahan ang mga sangkot sa profiteering sa baboy. Samantala, inaasahan ng kagawaran na maideklara na sa unang linggo ng Pebrero ang National Food Emergency sa bigas sa bansa. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Trade and Industry sa Kamara na aprobado na at kaya nang ilabas ng NPCC National Price Coordinating Council sa loob ng 2 araw ang resolusyon para rito. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Zef Busongan para sa Balitang Pambansa. Bumaba na lang sa 6 na barangay ang apektado ng African Swine Fever sa bansa kung saan malaking tulong ang pagpapabakuna ng AVAC vaccines laban sa naturang sakit. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Halos 33,000 doses na ang nabakunahan ng AVAC vaccines laban sa African Swine Fever sa 5 probinsya sa Regions 3 at 4A. Doon sa ASF, nakatapos na sila ng vaccination under controlled use sa 18 farms located in 11 municipalities in 5 provinces. And then, meron pang ilang applicants na under evaluation for eligibility. Nasa 160,000 doses naman ang na-deliver na sa Bureau of Animal Industry. Base sa tala ng BAI as of January 10, 6 na barangay lang ang apektado ng ASF. Ito na ang pinakamababang kaso ng ASF na naitala. Kung babalikan, 450 na barangay ang apektado ng ASF noong Agosto ng nakaraang taon. Samantala, target din ng DA na matapos na ang 2 trials ng bakuna laban sa highly pathogenic avian influenza sa katapusan ng unang quarter na ngayong taon. Pagkatapos ito, ipapadala na ang mga doses sa Food and Drug Administration para sa approval na gamitin ang bakuna para sa commercial use. Patuloy naman na bumababa ang kaso ng avian influenza sa bansa. Yung avian influenza, very controlled. Merong nagkakaroon ng isang outbreak sa isang lugar, pero mabilis din nare-resolve. Base sa status sa inilabas ng Bureau of Animal Industry noong January 24, 2025, walang naitalang nagpositibo sa avian influenza simula January 18 hanggang 24. Paglilinaw naman ng DA, mula pa sa mataas na demanda noong ika-4 na kwarter noong nakaraang taon ang nakaapekto sa bahagyang pagtaas ng presyo. Sinigurado ng ahensya na walang shortage sa supply ng manok. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Iginiit ng National Security Council at Armed Forces of the Philippines na matibay ang hawak nilang mga ebidensya laban sa Chinese national na inaresto kamakailan dahil sa umano'y pang-iispiya. May balitang pambansa si Patrick De Jesus ng PTV. Patrick. Yes, Alan, tama ka nga riyan. Nanindigan ang National Security Council, pati na ang Armed Forces of the Philippines na matibay ang mga ebidensya laban sa Chinese national na inaresto kamakailan dahil sa umano'y pang-espiya. Ito'y sa kabila na naging pahayag ng asawa ng dayuhan kung saan sinabi nitong hindi espiya ang inarestong suspect at ang kanyang trabaho raw ay may kaugnayan sa kumpanya ng self-drive na sasakyan. Giit ng NSC, pati na ng AFP, nagkaroon ng surveillance operation sa dayuhan bago ito inaresto noong nakarang linggo sa Makati City kasama ang 2 pang Pilipino. Dagdag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Ito Alan sabi niya, asahan na mas marami pang maaresto sa mga susunod na araw dahil sa umano'y pang-espiya. Kaugnay naman ito ay suportado ni Retired Associate Justice Antonio Carpio ang pag-amyenda sa Espionage Law ng Pilipinas. Ani Carpio, marami nang dapat i-update sa batas dahil na rin sa nagbabagong banta sa seguridad. Patrick De Jesus mula sa People's Television Network na buong pwersang nag-uulat para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Muling ipinadala ang pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa bilang kapalit ng BRP Cabra sa bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula Zambales. Kasalukuyang binabantayan ng China Coast Guard Vessel 3304, 88 nautical miles mula sa Pundakit, Zambales. Patuloy ang pagpapadala ng radio challenge para ipaalam ang iligal na pananatili ng barko ng China sa EEZ ng bansa. Samantala huling namataan ang CCG
5901 na kilala bilang The Monster Ship, 103 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Dalawa pang CCG vessels ang namataang nasa mahigit 130 nautical miles mula sa nasabing lalawigan. Muling gagamitin ang mid-range capability o ang missile system ng Amerika sa pagkasanay sa Pebrero. Pero paglilinaw ng Philippine Army, si sentro lang ito sa orientation lalo't isa ito sa kagamitang planong bilhin ng Pilipinas. Sagot ng gobyerno ay walang sino man ang maaaring makialam sa mga akbang na palakasin ang ating seguridad. It is a preparation for the Salaknib. Okay. But it is part of the Army CATEX Katihan. As mentioned previously by the Commanding General Philippine Army, we are proposing for the same capabilities. So, kaya hanggat nandito yung MRC, we maximize yung kanilang utilization to train our personnel sa mga ganitong new technology. Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tinuturing na pinakamalaking job fair event na CareerCon 2025 ngayong araw. Kabilang sa mga nabigyan ng trabaho ang mga manggagawang apektado ng Pogo ban sa bansa. Si Clazel Pardilla sa Balitang Pambansa. Yes, Alan, hindi na kailangan gumastos ng malaki at pumunta sa iba't ibang lugar makahanap lamang ng trabaho. Mas inilapit na kasi ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trabaho para sa mga Pilipino. Ngayong araw isinagawa ang CareerCon 2025, isa sa pinakamalaking job fair ngayong taon na binaluhan ng punong ehekutibo. Papalo sa 5,000 trabaho ang handog ng Department of Labor and Employment at isang pribadong kumpanya. Kalahok ang 150 employer mula sa iba't ibang industriya. Layo nito, Alan, na ilapit ang mga oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino at mabawasan ang bilang ng mga Pilipino na walang hanap buhay. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat tinatawag na quality job. May potential na ma-promote. Alan, 18,000 naghahanap ng trabaho ang nagparehistro. Karamihan sa mga alok na trabaho ay nasa information and technology, hotel and restaurant at healthcare industry. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Magbibigay ang CareerCon 2025 ng oportunidad, hindi lamang para sa mga entry-level jobs, kundi pati yung mga hanap buhay na nasa senior role. Kaya naman umaasa ang DOLE na maraming dating POGO workers ang pupunta lalo't may kaakibat na mas malaking sahod yung mga mas matataas na posisyon na alok dito sa job fair. Tampok din, Alan, sa event ang career coaching at masterclass sa pagpapataas ng skill ng mga manggagawa na libreng ibinibigay ng DOLE. Dati, kagaya ng aking nasabi, mag-a-apply, bahala na kung titignan natin kung makuha o hindi. Ngayon, binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Alan, magtatagal ang job fair mula alas 6 hanggang alas 6 ng umaga, alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sakaling maging matagumpay, gagawin na ang malalaking job fair buwan-buwan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng bansa. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Ikinalugod ng mga senador ang paggamit ng Maharlika Investment Corporation sa Maharlika Investment Fund para mamuhunan kasunod ng pagbili sa 20% share ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, mabuting investment ito kung profitability dahil ang NGCP ay walang kakompetisyon. Pero higit sa profitability, ang pag-invest aniya sa NGCP ay strategic din sa pamamagitan ng defense and security. Umaasa naman si Senator J.V. Ejercito na ang 40% share na pagmamayari ng State Grid Corporation ng China ay isa sa mareacquire ng pamahalaan. Para naman kay Senator Gatchalian, ang development na ito ay naglilinaw sa oportunidad para sa partnership sa pagitan ng pribado at pampublikong sektor. So may mata na ang gobyerno ngayon sa loob ng NGCP
makikita na natin ngayon yung bitukan ng NGCP na hindi pinapakita before. Kung matatandaan nyo, yung last administration, away ng away yan eh. No, umabot pa nga sa mga pagbanta ng paghahabla. So, madugo yung naging relasyon between government and NGCP, especially during the last administration. So ngayon, meron na tayong mata doon, alam na natin kung anong nangyari, at pwede na natin i-pressure sila na mag-invest. Nagpaabot ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino-Chinese community na nagdiriwang ng Chinese New Year ngayong araw. Muli namang tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagtataguyod ng pagkakaisa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino-Chinese community sa pagdiriwang ng kanilang bagong taon ngayong araw. Sa mensahe ng punong ekutibo ay ipinahayag nito na ang okasyon ay isang maningning na habi ng magandang kulturang sumisimbolo sa hindi matitinag na diwa ng pagtsatsaga. Ang pagdiriwang ng bagong taon, sabi ng Pangulo, ay makapagbibigay ng inspirasyon upang maipursige hindi lamang ang personal na minimiting ambisyon, kundi lalo tigit sa lahat ay sa nakararami. Magsilbi rin siya ng paalala, sabi ng Pangulo, ang okasyon ngayong araw na ang bawat hamon na kinakaharap ay pagkakataon para sa ikabubuti at oportunidad para makamit ang ninanais na maabot. Kasabay ng pagharap sa bagong taon, dagdag ng Pangulo ay ang pag-alab sa commitment para sa bagong Pilipinas na kasing kahulugan para sa bagong simula at mas mapalalim pa ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Tiwala din ng Chief Executive na ngayong Year of the Snake ay makakamit ang gabay para sa kailangang karunungan upang harapin ang buhay ng may kagandahang loob. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Patuloy ang progreso ng 4.76 km Samal Island Davao City Connector o SIDC project na pinangunahan ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH, umabot na sa halos 12% ang physical accomplishment ng proyekto na layong matapos sa September 2028. Sa isinagawang inspeksyon ng DPWH kahapon, ipinaliwanag ang pagsasagawa ng piling trabaho sa Pakiputan Strait at sa mga land viaduct habang tinututukan din ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga dumadaang barko sa paligid ng mga aktibong marine traffic areas. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 23.52 billion pesos ay pinondohan ng Official Development Assistance kung saan kasama sa dito ang isang 4-lane extra-dose bridge, ramps, roundabouts at marine and land viaducts. Inaasahang magbibigay ito ng malaking benepisyo na magkokonekta sa Davao City at Samal Island, pati na rin sa pagpapalago ng ekonomiya at turismo sa rehiyon. Posible namang makumpleto na ngayong first half ng 2025 ang Mapalya Ferry System na magdurugtong sa Marikina River, Pasig River, Laguna de Bay at Manila Bay. May balitang pambansa si Quenzel Bocobo ng IBC 13. Inaasahan ng Department of Transportation o DOTR na makukumpleto na ngayong unang semestre ng 2025 ang pag-aaral para sa target na pagpapatupad ng Mapalya Ferry System na magdudugtong sa Marikina River, Pasig River, Laguna de Bay at Manila Bay. Sipin mo, ang lawak ng Manila Bay. So what if we put up a regular scheduled ferry, hindi lang sa Nabotas, Cavite, hanggang Batangas yan, hanggang Bataan yan. 32 ferry stations ang inaasahang magdudugtong sa Marikina River at kasalukuyang Pasig Ferry System bilang bahagi ng Phase 1 ng proyekto. Magkakaroon ito ng 40 electric ferries na kayang magsakay ng 100 hanggang 150 pasahero kada biyahe. Good news naman para sa ilang commuters ng kasalukuyang Pasig Ferry System ang proyektong ito. Para po sa akin, mas maganda po yung ganun kasi mas marami makakasakay, marami matutulungan mga passenger. So okay lang sa akin ma-extend. Naniniwala din ang DOTR na magandang alternatibo rin ito para sa mga mananakay para makaiwas sa mabigat na trapiko. It will be a very viable alternative sa traffic ng Metro Manila dahil sa
napakaraming mga communities na madadaanan itong mga ilog na to at very convenient. Sa tulong ng Private Public Partnership Center, target ang full operation ng Mapalya Ferry System bago matapos ang 2026. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. LTO on wheels. Ganyan ang magiging sistema ng Land Transportation Office sa gagawing motor vehicle inspection sa oras na dumating na ang mga bago nilang equipment o kagamitan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na sila na mismo ang pupunta sa mga terminal para i-check ang mga sakyan doon. At dahil bago at moderno ang mga kagamitan ng ahensya, hindi na lang smoke emission ang kaya nitong suriin. Sa katunayan, bukod sa visual inspection, makikita na rin kung roadworthy ba ang mga sakyan dahil machi-check na rin ang mga motor nito tulad ng brake at under chassis. Ang akbang na ito ng LTO ay para maiwasan ang mga aksidente sa kalsada at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at driver. I-schedule po natin yan, no, para maikutan natin lahat ng mga trucks and buses, no, nationwide po yan. We will send yung ibang ating mga facilities sa Visayas, Mindanao, of course Luzon, then dito napakarami, papadala rin natin sa probinsya. Konstruksyon ng mga road projects ng Department of Agrarian Reform sa Romblon, pabibilisin para suportahan ng mga lokal na magsasaka sa lalawigan. May balitang pambansa si Paul Jason Foss ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Pinapabilis ng Department of Agrarian Reform o DAR ang konstruksyon ng mga farm-to-market roads sa lalawigan ng Romblon bilang bahagi ng layunin nitong palakasin ng Agrarian Reform Communities o ARCS at suportahan ng mga lokal na magsasaka sa lalawigan. Sa isang pahayag, sinabi ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Camilo Claro Paking na nakipagtulungan na sila sa mga lokal na pamahalaan ng lalawigan upang masiguro ang maayos na implementasyon ng mga proyekto ngayong 2025. Kamakailan nakipagpulong ang mga opisyal ng DAR sa mga local chief executives ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa Tablas Island, Romblon para sa koordinasyon at para simulan na ang pagtatayo ng mga proyektong pang-infrastruktura. Siniguro ng DAR Romblon na matatapos ang mga proyekto at kinakailangang mga dokumento upang matiyak ang mabisang pagpapatupad na magdudulot ng benepisyo sa pag-unlad ng ekonomiya ng lalawigan, lalo na para sa mga magsasaka. Sa pagtatapos ng mga farm-to-market roads umano, inaasahan mapapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultura papunta sa iba't ibang bayan at merkado. Nagbibigay din ito ng mas maraming oportunidad para sa mga magsasaka na mabenta ang kanilang ani at mapalago ang kanilang kabuhayan. Mula Philippine Information Agency, Mimaropa, Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Ngayong taon, inaasahang magsisimula ng inihintay na direct flight sa pagitan ng India at Pilipinas. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shri Harsh Kumar Jain, bahagi yan ng pagpapalakas pa ng people-to-people contracts sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod na rin yan ng mababang Chinese tourist arrival sa Pilipinas na epekto ng paghihigpit ng bansa. Nitong nakaraan, inilunsad ng Pilipinas ang e-visa system para sa Indian nationals at target ding maglabas ng action plan para partikular na para sa India-Philippine tourism. Sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco, isinusulong din nila hindi lang ang flight papuntang Manila kundi direct flight sa iba pang destinasyon kabilang sa Cebu at Clark. Nanindigan si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Estela Kimbo na walang problema at dumaan sa tamang proseso ang 2025 General Appropriations Act. Kasunod yan ng pagkwestiyon dito ng isang grupo sa Korte Suprema. Ayon kay Kimbo, malaya ang sinuman na magpetisyon laban dito pero iginiit niyang legal at mapakikinabangan ng mga Pilipino ang isinasabatas na pambansang pondo ng Presidente mula sa Kongreso. Hinggil naman sa isyu ng mga blankong bahagi sa bicameral report ng panukala, muling nagpaliwanag ang kongresista ukol dito.
Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang dalawang mahalagang panukalang batas na inaasahang lubos na makatutulong sa sektor ng edukasyon. Kabilang na riyan ang House Bill No. 11214 o panukalang Private Basic Education Vouchers Assistance Act. Sa ilalim nito, layon na ibayo pang mapalawig ang Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act o GATSPE, kung saan hindi na lang kwalipikadong grade 7 hanggang grade 12 private school students ang bibigyan ng aid vouchers, kundi maging ang iba pang nasa basic education levels mula kindergarten sa ilalim ng ilang kondisyon. Bukod dyan, pasado na rin ang House Bill No. 11213 o panukalang Education Pathways Act na nag-aamyenda naman sa K-12 system para mabigyan ng mas magandang job opportunities ang mga kabataan. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, isa sa mga prioridad ng Kongreso ang pagpasa sa mga panukalang nakatuon sa edukasyon sa ngalan na rin ng ibayong pag-unlad ng bansa. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad sa Binondo sa Maynila kasabayan ng pagdiriwang ng Chinese New Year at pag-arangkada ng taunang parada. Ang mga motorista pinayuhan namang gumamit ng alternatibong ruta lalo't ilang kalsada ang isinara. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Gyeonggi Pasay, maingay, makulay at masaya ang selebrasyon ng Chinese New Year sa isa sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo, Manila. Sa ngayon, dagsana nga ang mga tao dito sa Binondo. Dinaray gaya ang Chinese lanterns at mga dragon displays. Samut-saring Lucky Charm, street performances at Chinese select na rayo dito sa Binondo. Nagtitirik rin incense ang ilang pumapasyal para manalangin. Samantala, isasara naman ang ilang mga kalsada mula Manila Post Office hanggang Lucky Chinatown simula 2 p.m. mamaya para sa Chinese New Year Parade. Mula Manila Post Office, daraanan nito ang Escolta Street, Plaza Santa Cruz, Dasmariñas Street, Quintin Paredes, Ongpin Street, Alonso, Soler, Reyna Regante Street, patungong Lucky Chinatown. Pagkatapos ng parada, magkakaroon ng Filipino-Chinese Association Cultural Show sa 6 p.m. Nakadeploy na ang mga pulis lalo na sa mga ruta ng Chinese New Year Parade para i-clear ang mga daraanan. Ng security preparation, nakapag-deploy tayo ma'am ng more or less mga 600 police personnel from headquarters and then from different stations. As of the moment, nakalatag na po sila sa yung mga ruta na papasadahan po ng parada mamaya. Yung security natin, habang siyempre nagdiriwang tayo ng Chinese New Year, nagpapakasaya tayo, huwag na rin nating kalimutan yung security naman ng ating mga gamit. Ayon naman sa Binondo Police General, peaceful ang sitwasyon dito sa Binondo. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Kong Hei Fat Choi at maraming salamat Vel Custodio ng PTV. Samantala, abangan naman po mamaya sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Ilalatag ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang mga programa ng kagawaran. Susunod na yan kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV ang PTV. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa!